Good morning po, Chairman George. Magandang umaga po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. So here we go again. Ano po ang inyong munang disposisyon dito po sa panibago pong TRO na inilabas po ng Supreme Court? Kayo ba nakatanggap na po ng notisya? Salamat po Sir Ted. Sa kasalukuyan po, syempre po, kahapon lang po ng hapon, in-announce ng ating kataas-taasang hukuman na mayroon pong TRO doon po kay Francis Leo Marcos at saka yung kandidato for governor naman dyan sa Albay, si Mr. Noel Rosal. At dahil po dyan, hanggang ngayon pong araw na to, wala pa po tayong natatanggap na kopya ng temporary restraining order. Bagamat kahapon po na-announce, Sir Ted, tayo po kaagad ay tatalima at tumalima sa atas na yan ng ating pong kataas-taasang hukuman, kung kaya yung po nakaschedule na ating pong printing ng balota ngayong araw na ito ay atin muling ipinagpaliban maka po sa Sabado, Sir Ted, kasi po kakailanganin namin muling baguhin ang database. Number 2, yung serialization ng bawat isang balota. At pangatlo po, yung 1,697 po, Sir Ted, na ballot faces ng buong Pilipinas, ng bawat syudad at munisipyo ay kinakailangan din po namin baguhin. Okay, so Chairman, sabi po ng anunsyo ng Supreme Court, binibigyan kayo ng 5 days, no? To respond dito po sa TRO na ito. Ito ho ba'y, inyo pa ho bang, kayo ba'y, will you avail of these 5 days o hahayaan nyo na po ito? Ay, Sir Ted, kakailanganin po natin sumagot. Although ang sinasabi po ng ating kataas-taasang hukuman, kahit po doon mga nangyari at mga nabigay na TRO ng mga nakaraang linggo ay inextendable o hindi pwede ipa-extend, kami po mag-comply sa pamamagitan po ng ating Solicitor General at hindi po kami hingi na extension, sasagutin po kaagad natin upang baka sakali na ma-resolve kaagad na mabilisan ang mga kasong yan. Tatandaan po ng lahat, Sir Ted, na ang binigay po ng Korte Suprema ay pansamantalang remedyo. Hindi pa po yan talaga desisyon na sinasabi o sasabihin na mali po ang COMELEC sa amin po mga desisyon. Yung nga po. So, ngayon nga po, no, dito sa pahayagan The Philippine Star, ang kanila pong editorial dito ay baka naman pwedeng kayo-kayo na pare-pareho pong constitutional bodies ay mag-usap-usap na dahil obviously ho, no, nagkakaroon na po ng mga epekto ito sa paghahanda sa halalan. Kayo ho ba mismo sa unbank ninyo, hindi nyo na pag-uusapan ito, Chairman? Itong pagtatanong, meron ba bang paparating? I mean, go ahead sir, Chairman, please. Yes, Sir Ted, syempre po formally at officially hindi natin pwedeng gawin yan sapagkat yung principle po ng tinatawag na separation of powers at yung independence ng tatlong ahensya ng pamahalaan ay hindi po natin pwedeng labagin sapagkat yan po ay nakalagay mismo sa ating saligang batas. Unofficially, Sir Ted, syempre meron naman po mga komunikasyon, meron po kaming grupo, ang tawag namin dyan Constitutional Fiscal Autonomy Group, Civil Service, Commission on Human Rights, Office of the Ombudsman, COMELEC at ang Supreme Court, may mga ganyan naman pong usapan. Kaya lang siyempre po, respetuhan din po talaga kapag pinag-uusapan na yung disposisyon ng mga kaso o yung mismong kapangyarihan na ine-exercise ng bawat isa. Katulad po ng Office of the Ombudsman, nagkaroon po siya halimbawa ng perpetual disqualification to hold public office. Sabi po ng rules ng Ombudsman, pagka administrative case, immediately executory. Ang COMELEC po, siyempre kami naman ay nagpapatupad ng batas. Ang sinabi ng Ombudsman, kinakailangan po namin ipatupad. Kaya po amin pine-perpetually disqualify o dinidisqualify yung kandidato. Iba naman po ang Korte Suprema. Tinitingnan niya kung may abuse of discretion ang COMELEC o halimbawa ang Office of the Ombudsman sa mga ganyang klaseng disposisyon ng aming pong kapangyarihan. So yan po talaga yung principle of check and balances. Yung nga po, naunawaan nga natin tong prinsipyong ito, pero sa mga panahong ito, na yun nga, kinakailangan ng paghahanda po sa halalan, ang ating lang po ditong concern ngayon ay yung pong effect nito sa paghahanda at maging sa mga kandidato, di po ba, Chairman? Paano kaya ito? Yung pong mga numero ba gagalaw ngayon? Kasi ano ba ang ginagamit ito si Norman Manguisin? Marcos ba o Mangusin? Dito po sa kanyang inihain na COC, ano ba ang dapat lumabas sa balota kung sakasakali? Una po, ang ginamit po niya, Sir Ted, ay Marcos. So Marcos Francis Leo. So yan po yung lalabas sa balota. At kung sakasakali po, dahil nga po katulad nung nangyari nung una, yung Mustafa, pumasok po siya, siyempre po ma-alter yung pong numero mula po sa Mustafa hanggang doon sa letter S na Singson. At buti nga lang po, nagpapasalamat tayo kay Governor Chavit na officially nag-withdraw po siya ng kanyang kandidatura, and therefore, ang magbabago po talaga ng numero at that time ay yung M to S, tapos dire-diretso na uli hanggang sa letter V. Ngayon po, dahil po sa pagpasok po ng
bagong kandidato na nakakuha ng TRO, mula po sa muling M uli, pagkatapos hanggang letter V na po, apektado po yung mga numerong yan. Sir Ted, sapagkat kinakailangan po may dagdag na +1 yung lahat po ng kaya naunawaan po natin yung sentimiento ng mga kandidato apektado dahil madami na po sa kanila talaga ay naghanda na po ng mga campaign materials o kaya naman yung lalabas sa TV, radyo o dyaryo. February 11 na po ang ating kampanyahan. So, maapektuhan ang number ni Ma'am Amy Marcos. Kung hindi po ako nagkakamali, yes po, Sir Ted, sapagkat mas mukha yatang una yung pangalan po ni Mr. Leo Marcos. Kasi nga po, Francis Leo F po ang ginamit po niya. So Okay. mauuna po siya po kay Ma'am Amy. Okay, so ganun po, no? So, well, sabi nga ho ninyo, ito ho yung realidad. Pero sa puntong ito, realidad sa pag-iimprenta ng balota. Pati ho kasi panay po ang inyong reschedule eh. So, paano po ito? Ano po ang inyong disposition ngayon so far, Chairman? Itutuloy na po namin ang pag-iimprenta talaga, Sir Ted, sa ating ngayon po darating na Sabado. In fact, yung pong mock election namin na naunsami rin noong nakaraan, dahil nga rin po sa pag-suspend ng printing ng balota, ay itutuloy na rin po namin ngayong Sabado dahil po natapos naman kami na sa election management system. So ngayon po, at all costs, we have to print the ballots by Saturday. At tayo po naman ay liliham sa ating kataas-taasang hukuman upang ma-inform po sila dito po sa development po na ito. Okay, so pag mayroon na namang inilabas na TRO, regardless kung may panibagong TRO, Chairman, kasi hindi ho natin alam eh. Alam niyo po, Sir Ted, at all costs, magko-comply po tayo hanggang kaya po ng COMELEC. Subalit, siyempre po, lagit-lagi naman sa punot dulo, meron pong panahon na maaari pong hindi na po talaga makapag-comply ang COMELEC. Pero ayaw po natin i-put pressure yan sa Supreme Court. Kaya namin, hanggang kaya ng schedule. Although tayo po ngayon sa kasalukuyan ay talaga pong medyo delayed na, Sir Ted, sa ating pong pag-imprenta ng balota. Opo, malaki po yung chance kung may panibagong TRO after Saturday na mag-imprenta kayo tapos sayang na naman po yung inimprentang yon, di po ba? Basta po pagka local candidate po, yung makakuha ng TRO, halimbawa, Sir Ted, medyo hindi po natin ganun problema. Nagiging problema po namin, Sir Ted, talaga kapag po national candidate. Okay. Sapagkat, again, inuulit ko po para alam ng lahat ng kababayan natin, iisang balota lang po tayo. Nandun po sa balotang yan ang national position, ito po yung local positions, sa likod Okay. naman po yung party list. Kaya po apektado pagka national position. Okay, sige po. Yun ho bang 6 million ballots na ano na ho na nasayang, asa na po ngayon at magkano po ang gastos din sa ano nito, disposal nito, Chairman? Sir Ted, tama po. Dahan-dahan na po namin yung nililipat mula po sa National Printing Office upang yung espasyo naman doon magamit namin kapag nag-imprenta na dito po sa warehouse namin sa Santa Rosa. Siguro po abutin kami ng 6 na at 7 hanggang 7 araw sa pagtatransport nito at pagdidispose po nito. Ang plano po namin ay ito po tutunawin at hindi po ito susunugin. Hindi na rin po ito shred, Sir Ted, sapagkat pwede po sanang ma-recycle Opo. yung mga papel. As to how much, Sir Ted, hindi ko po mabibigay sa inyo exact figures. Pero siyempre yung pagta-transport na yan at yung pag-safekeep at pag-secure ay may gastos din po yon. Okay, sige po. So, Chairman, we can only say good luck and until the next TRO. We'll see you again. Salamat po, Sir Ted. Mabuhay kayo. Mag-DJ Chasha, mabuhay po. Maraming Opo, salamat. salamat sa panahon po, Chairman George. Ang butihing chairman po ng Commission on Elections, mga kapatid.